Aabot na po sa 7 ang mga namatay bunsod ng magnitude 6.8 na lindol sa Southern Mindanao kahapon. 3 rito ay daitala sa General Santos City, bukod pa sa mga pinsala sa infrastruktura. Alamin natin ang update dyan live mula kay Regine Lanuza. Regine. Yes, Dominic, maraming mga building dito sa General Santos City ang nasira dahil sa nangyaring pagyanig kahapon ng hapon. Kaya naman, habang nagsasagawa pa ng assessment ang lokal na pamahalaan, ay sarado muna at hindi muna pinapapasukan ang nasabing mga establishmento. Sa video nakuha ng isang netizen, maririnig ang sigawan ng mga residente ng Barangay Bula sa General Santos City dahil sa gulat at nerbiyos nang makitang lumaki ang mga alon matapos ang magnitude 6.8 na lindol kahapon ng hapon. Sa nasabing video, makikitang dahil sa malalaking alon ay nagbanggaan na ang mga bangka na siya namang ikinabahala ng mga mangingisda. Kaya yung iba ay sinubukan pang isalba ang kanilang mga bangka para hindi masira. Sa kabila nito ay hindi nakaligtas ang bangka ni Anacleto Agi at nasira dulot ng malakas na alon. Kalit lang kahubas ang tubig. Kay dako naman tatong tubig dire. Ya pag kuan akso hubas. Mo to gi betay-betay na mo mga pila ka kuan ni balik ang tubig. Dire diana jud do. Dako, unsa ka dako? At basta kay mga sakayan lagi tanan mga labay dire padulong tanan ng mga sakayan nagaputol ang mga pisi. Ayon sa Bantay Dagat na si Luciano Agi Jr., nasa 17 mangingisda sa kanilang lugar ang nasiraan ng bangka dahil sa nangyari. Kaya naman, inilapit kaagad nila ito sa City Agriculture's Office at kaninang umaga nga ay nagsagawa kaagad ng inspeksyon ang nasabing opisina. Itong may mga insurance man karon ang City Agri. Maliban sa nasabing tulong ay patuloy din ang isinasagawang assessment ng City Engineer's Office at Office of the City Building Official sa danyos na iniwan ng nasabing lindol. Nakapagtala ang mga otoridad ng sira sa 3 malls ng lungsod. Karamihan sa mga sira ay nasa ceiling, walls at iba pang porsyon ng malls. Binigyang linaw naman nila na non-structural naman ang damages. Hanggang sa ngayon ay patuloy rin ang kanilang isinasagawang inspeksyon. Maliban sa mga mall, may mga nasira ring hotel, paaralan, ospital at iba pang establishmento. Isang tulay din ang hindi pinapadaanan sa mga motorista sa ngayon dahil hindi pa masiguro kung ligtas na itong daanan. Maliban sa mga infrastruktura, ay nakapagtala rin ng 3 individual na namatay dahil sa naturang insidente. Namatay kahapon ang mag-asawang sina Donnie at Jane Ginong matapos mabagsakan ng concrete wall sa compound ng Barangay San Isidro. Patay na rin nang matagpuan kaninang madaling araw ang isang nail technician na si Winifreda Flores sa loob ng isang mall dito sa Jensan. Ayon sa mga otoridad, hindi kaagad nakalabas ng mall ang biktima nang mangyari ang pagyanig, kaya tinamaan ito ng concrete beam na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Naghatag na ka og advice ang ilahang mga funeral bill ato na i-shoulder. And then karon after dinhi na kuadto dito para ihatag nato ang ato ang financial assistance. Maliban sa Jensan, ay nakapagtala rin ng danyos ang Malapatan Sarangani, kung saan isang bahay dito ang bumigay at nadaganan pa ang isang sasakyan. Bumigay din ang municipal wharf ng nasabing lugar, kung saan isang porsyon ang nakapagtamo ng malalaking cracks. Sa Glan Sarangani, may malalaking bato rin ang nahulog sa kalsada. Pero sa kasalukuyan ay naaksyon na ito at naitabi na ang mga bato. Dominic, sa kabila na nangyari ay nangako naman ang lokal na pamahalaan na nasabing mga lugar na hindi nila papabayaan ang kanilang mga residente at magbibigay sila ng financial assistance sa mga individual na naapektuhan ng nasabing insidente. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa General Santos City. Regine Lanuza para sa Bayan. Alright, maraming salamat, Regine Lanuza.